Hello mga ka-Pinoy travelers! Welcome back to my channel. And in today's video, ang pag-uusapan natin ay yung mga red flags sa pagpo-process o pag-a-apply ng US tourist visa sa Pilipinas. So alam naman natin na napakahirap po kumuha ng US visa, lalo na kung galing tayo or yung passport natin ay Pilipinas. Isa tayo sa mga bansa na talagang dumadaan sa butas ng karayom pag tayo po ay nagpa-process ng US visa, di ba? So kailangan po natin i-prove yun sa consulate or sa US Embassy or sa US Immigration na genuine yung pagbisita natin sa Amerika. Kaya dadaan talaga tayo sa parang butas ng karayom pag tayo nagpa-process ng ating application. Kaya naman, alamin natin dito sa video na ito yung 4 na mga red flags o mga warning signs na tinitignan ng mga consul o yung mga consulate na nag-i-interview sa atin o yung mga nagpa-process ng mga applications natin. Kaya samahan niyo ako sa video na ito at kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa akin channel, please do subscribe, hit the notification bell at pwede mo rin i-share itong video na to sa iyong mga kaibigan, baka makatulong din sa kanila. Kaya pag nag-a-apply talaga tayo ng US tourist visa, ang pinaka-concern ng consul ay yung kung babalik ba tayo ng Pilipinas pagkatapos ng ating trip or yung ating pagbisita. Kaya importante na alam natin yung mga common red flags na pwedeng maging dahilan ng ating visa denials. Kaya sa video na ito ay ang pag-uusapan natin. So ang unang red flag na dapat nating tignan sa ating application is yung ating weak ties sa Pilipinas. So kung wala tayong stable job sa Pilipinas, kulang yung financial resources natin, o parang wala tayong strong family or social obligations dito sa Pilipinas, maiisip talaga ng consul na baka pag inisyohan tayo ng visa, baka TNT tayo sa Amerika or hindi na tayo babalik. Kaya yan yung mga tinitignan nila, yung ating ties, kung meron tayong land ownership or meron tayong business o meron tayong mga kapamilya na parang naghihintay sa atin sa Pilipinas o umaasa sa atin, yun yung mga tinitignan nila. Yun yung isa sa mga strong points ng ating application at yun yung isa sa mga bagay na tinitignan talaga ng consul. At ang pangalawang red flag ay yung ating inconsistency or misleading information. So kung hindi tugma ang laman ng ating DS-160 form, yung form na finilapan natin nung nag-apply tayo, at hindi siya tugma sa mga sinasabi natin during sa interview, or kung may mali o kulang sa documents natin, malaking minus points po yun. Kaya kahit maliit na discrepancy sa form at sa sinasabi natin, pwede na maging basihan ng denial ng ating application yun. Kaya kailangang maging maingat sa ating pag-fill up, lalo-lalo na kung hindi tayo maging honest, halatang halata po yan sa mga consul. Kasi po, yung mga nag-i-interview sa atin, mga psychologist po yung mga yan, kaya alam nila yung ating body language, yung ating the way tayo magsalita, kung nagsasabi tayo ng totoo or hindi. So, ang tinitignan talaga nila dito, yung main focus dito is yung ating intent. Ano nga ba yung intent natin sa pagbiyahe pagpunta ng Amerika? Meron ba tayong ibang underlying reason? Yun yung mga inaalam nila habang nag-i-interview sa atin. Kaya dapat yung documents natin, akma doon sa mga sinasabi natin. Ang pangatlong red flag o warning sign ng mga consul sa application natin is yung suspicious travel intent or history. Kung sobrang vague yung reason ng pag-travel natin, like sinasabi lang natin na tourism, pero wala tayong maipakitang clear itinerary sa application natin or sa interview natin, talagang magdududa po yung consul. Lalo na kung may history tayo ng overstay or deportation or denied visas sa US or kahit sa ibang bansa, yun po yung mga tinitignan nila. Kaya dapat kung meron man tayong mga denial or na-deny na tayo ng visas noon sa ibang bansa or sa US, dapat ma-explain natin yun ng maayos at ma-justify natin kung bakit. Ano yung mga reasons, ano yung weak points. At kung sinasabi mong magbibisita ka ng Amerika or magtutourism ka or magtutour ka ng Amerika, dapat meron kang prepared na itinerary, meron kang mga schedule na itong buwan na to or itong araw na to, pupunta ako sa kapamilya ko dito sa state na yan. Then, pupunta ka rin, bibisita ka ng ibang mga sightseeings or holiday parks or vacation spots sa Amerika. Kaya dapat specific yon pag nagtanong sila. Kasi ang tinitignan again nila is yung intent natin. Now, ang pinaka-final na red flag natin is yung pregnancy. So, lalo na sa mga females natin na applicants, so kung buntis tayo or buntis ka, pwedeng maging issue yan dahil sa tinatawag na birth tourism.
So automatic kasi pag ipinanganak yung baby sa Amerika, magiging citizen siya. Kaya mukhang yun ang pagbuntis ka, tinitignan talaga ng consul yun kung yun ba yung reason ng pagbiyahe mo ng Amerika, kaya ang dami nilang interview. Kasi even if pregnant ka pero nag-process ka ng US visa application, hindi naman ibig sabihin na automatic denied ka na kagad. Siyempre, marami silang titignan dyan. Una, yung gastos. Kasi alam naman natin na talagang napakamahal ng medical expenses sa Amerika. So, isa sa mga titignan nila dyan is kung manganak ka or maaaring magkaroon ka ng baby sa Amerika, kaya mo ba yung medical expenses? Kasi napakamahal ng hospital bills, yung pagpapanganak. So, pag stay mo lang sa hospital, mahal talaga yun. Kaya, dapat i-prove mo yun sa immigration officer na nag-i-interview sa'yo na talagang kaya mong, kung sakaling manganak ka sa Amerika, kayang-kaya mong i-supply yung needs. Dahil din sa crackdown na ginagawa ni President Trump ngayon sa kanilang tinatawag na anchor babies. Kasi ang dami po kasing illegal immigrants sa Amerika ngayon kaya kina-crackdown nila yun. Gusto nilang tapusin na yung issue na yan. Kasi nga, daming pumupunta ng Amerika, doon pinapanganak yung mga babies nila para paglaki ng bata, sila naman yung kukunin nila yung parents. Kasi yung baby, technically, si American citizen na siya So, yung tinatawag nilang anchor babies or birth tourism. Kaya, isa yun sa mga suspicious pag nag-a-apply. Kaya, nag-a-apply tayo ng US visa application sa Pilipinas. Kaya nga sa questionnaire doon sa DS-160, may question doon para sa mga babae na mga applicants kung buntis ka ba or hindi. Pag i-check mo yung yes doon sa question, for sure, titignan niya ng immigration na ito dapat may extra na mga kailangang investigation or mga tanong tayo na dapat itanong dito sa applicant na ito. Pero again, hindi yan automatic na denied yung visa mo kung nag-tick ka ng yes dun sa pregnant question. Ibig sabihin lang dyan, meron silang mga extra questions at ikaw naman as applicant, dapat ma-prove mo din na hindi yun yung reason mo dun hindi yun yung reason mo para pumunta ka ng Amerika. So, yun guys, yun yung 4 na red flags na dapat nating bantayan. Una, yung weak ties natin sa Philippines. Pangalawa, yung consistent or inconsistent or misleading information ng DS form natin sa mga sinasabi natin. Pangatlo, yung suspicious intent or travel intent or history natin. At pang-apat, yung para sa mga babae, especially yung kung pregnant ka. So, hopefully, itong video na ito ay makatulong sa inyong application. Hopefully na ito yung mga babantayan o dapat nating i-prepare pag tayo ay nagpa-process ng US visa application. Kasi alam naman natin na napakahirap kumuha ng US visa ngayon. Especially ngayon under President Trump kasi maraming crackdowns sa illegal immigration na ginagawa ngayon sa Amerika. So hopefully, this video helps you, and kung hindi ka pa nakasubscribe again, please subscribe to my channel para makagawa pa ako ng mga helpful contents like this one. So thank you guys and good luck on your application process. God bless.